Tuwing mamamasyal ka sa norte, mabubusog ang mga mata mo sa magagandang tanawin sa Ilocos. Kung outdoor adventure naman ang hanap mo, meron din sila. Pero hindi lang makulay na kultura at mayamang kasaysayan ang kayang ihain ng mga Ilocano. Dahil ipinagmamalaki rin nila ang kanilang saganang hapag. Kaya i-ready na ulit ang taste buds mga kapuso dahil sa ating pagdayo sa Ilocandia, paniguradong mapapanaimas ka. Kung sikat na Ilocos food ang pag-uusapan, bagnet ang una nating maiisip. Sa lutong ng balat at linamnam ng laman nito, siguradong kahit sino hindi makatatanggi. Kapag pumunta ka sa Ilocos, hindi pwedeng mamiss mo ang bagnet. Nandito ako ngayon sa Narvacan, ang bagnet capital ng buong probinsya ng Ilocos Sur. At kasama ko dito ang isa sa mga sikat na tagagawa ng bagnet, si Mang Mauro. Kayo ang bagnet king. Siguro, ma'am. Industriya na dito sa Narvacan ng ang pagbabagnet. Yes, Sabi ma'am. nila dito daw nagsimula yung pagbabagnet. Yun ang sabi ng matatanda, ma'am. Na talagang dito Na dito daw. raw nagsimula ang bagnet. Oo, at kaya nandito ang pinasarap kasi dapat doon tayo sa original. The Yes, original is always the best. So ito yung ating pork belly. Yes, Pork ma'am. belly ito. Paano po ito hinihiwa? Hinihiwa po ito, ma'am, pahaba. 20 years nang gumagawa ng bagnet si Mang Mauro, natutunan daw niya ang teknik ng pagbabagnet sa mga matatanda sa kanilang bayan. Ilang baboy po ang kinakatay ninyo para Kanina, ma'am. araw-araw? Sige po kuya, slice lang po. Umaabot ako ng 8 sa araw-araw, ma'am. Pag ganito. 8 baboy, Yes, ma'am. isang araw. Yes, ma'am. Pag taghirap na ang bentahan, pero pag malakas ang bentahan, umaabot ako ng mahigit 10 araw-araw. 10 baboy? Yes, ma'am. Grabe. Maabot ako ng 12, 13, ganun, ma'am, sa araw-araw. Paano nyo po, kabisado nyo na kung ilang kilo, paano nyo nalalaman na pantay-pantay siya? Yung Hindi, timbang ma'am. niya. Basta bahala na, ma'am. Basta bahala na. Yes, ma'am. O pagkatapos po natin itong Hugasan, hiwain. ma'am. Uy, alam mo, belly to, nandun pa yung dodo nung Ano pong gagawin? Hahanapin mo yung mga dumi-dumi, ganyan? Yes, ma'am. Kasi pag hindi nahugasan na maigi itong karne, ma'am, mangingitim yung bagnet, ma'am. Ganon. So, ito po, pagkatapos po natin hugasan, ano nang gagawin? Titimplahan na po natin ng asin. Wala pong timpla to, ma'am. Walang asin, walang betsin ito, ma'am. Walang timpla? Yes, ma'am. Kahit na, asin, Wala paminta, talaga. wala. Masisira kasi yung mantika, ma'am, pag may asin, may betsin. So, ganito lang yan siya talaga? Ganito na lang talaga siya. Wow! Okay, so ano nang gagawin natin dito? Isasalang na doon sa mantika, ma'am. Salang na agad? Yes, ma'am. Akala ko pa naman tinitimplahan. Talaga, ha? Matapos linisin ng liempo, isasalang ang mga ito sa talyasi o malaking lutuan na may maligamgam na mantika. Wala nang ilalagay na anything. Walang Wala asin, naman, wala. walang betchin, nothing. Idediretso na Salang natin kagad sa sa mantika. mantika. Anong klaseng mantika po ito? Mantika po ng baboy, ma'am, at saka may kahalong tubig na yan. Mantika at tubig. Yes, ma'am. Pero parang, mainit na mainit ba siya or hindi masyado? Hindi talaga mainit, ma'am. Oo. Dapat talaga yung malamig na mantika ang ilalagay mo. 3 oras lulutuin sa pinaghalong mantika at tubig ang pork belly para lumambot ang laman nito. Pero kasi, Kasi- di ba kapag nagluto ng lechon kawali, pinapakuluan lang sa tubig lang. Oo, yes, Oo, ma'am. pero yes, ma'am. ito, pinakukuluan sa tubig at mantika. Yes, ma'am. Bakit kailangan may mantika rin? Yung kasi ang tradisyon namin dito, ma'am, eh. At saka mas maganda kasi ang pagkakaluto pag mantika at saka tubig, ma'am. So pagkatapos ng 3 oras, ganito na yung magiging itsura ng ating bagnet. Mukhang malambot na siya. Ganun Yes, ba ma'am. yun? Yes, ma'am. Ang lambot-lambot na nung balat, tignan mo, para siyang jelly. Yung wow! Ang lambot ha! Lambot na talaga yan, ma'am. Sobrang lambot nito. Yun naman ang, di ba, ang sikreto talaga ng masarap na bagnet. Crunchy on the outside, very, very tender on the inside.
At para maging malutong ang balat ng bagnet, muli itong iluluto. Idi-deep fry naman ito ngayon sa kumukulong mantika. Okay, so ito na yung exciting part ng pagluluto ng bagnet. Ito na yung pangalawang luto. Yes, ma'am. Yes. Talagang kumukulong mantika to. Yes. Wow! Grabe. Saglit lang ang luto dito. Yes, ma'am. Talagang hanggang maging crispy lang. Wow! Tingnan mo! Parang chicharon na. Eh kasi kapag ako nagluluto ng lechon kawali sa bahay, talagang Tumatalsik. tumatalsik Oo. na. Eh, paano pa ito? Uy! Tingnan mo ang diferensya, ma'am. Ibang-iba na ang Ibang-iba tsura na niya. talaga. Wow! 1 hanggang 2 minuto lamang pinapalutong sa mantika ang bagnet para hindi ito masunog at pumait. Ang maganda lang naman dyan, ma'am. Bale, dumadami at dumadami ang mantika mo. Anong dumadami at dumadami? Habang nagluluto ka, dumadami yung mantika mo. Bakit? Kasi nag-reduce ang fat dun sa mga karne. Kasi yung mismong karne, naglalabas na ng Ng sariling mantika. mantika. So, para rin siyang niluluto sa sarili niyang mantika. Yes, ma'am. So, malalaman kung luto na at crispy na siya, Pag umangat na siya, pag ma'am. ano na siya, umangat na siya. Pwede na. At ang pinakamasarap na parte ng pagbabagnet ay ang pagkain. Let's go, tingnan mo to, oh. Parang natatakot na yung puso ko. Yung high blood ko, sabi niya, high blood, high blood, high blood. So, ganyan na siya binibenta sa ano? Yes, ma'am. Wow! Grabe! Sobrang crispy. Malambot na siya, kuya. Malambot talaga, Ako ma'am. nga pa-try kung malambot talaga. Mahina ako eh. Ay! Grabe, ang lambot! Sobrang lambot. Grabe. Tapos talagang pag isang hiwa mo pala na ganyan, yun oh. Naririnig mo yung pagka-crunchy niya. Grabe. Look at that. So, tikman na natin. Kinamay ko na lang talaga, sorry. Ito ba yung pinakamasarap na Yes, parte? So, saan po natin ito isasawsaw? Sa suka, ma'am. Sukang Iloco. Yes, ma'am. Pwede rin sa kamatis, KBL, kamatis bagoong sibuyas. Sobrang lambot. At saka natural na natural lang talaga. Walang asin, Walang alat, Oo. walang asin. Talagang kung ano yung baboy lang talaga. Ganun. Yes, ma'am. Tikman natin to. Parang kumain ng chicharon, na lechon kawali, na nalalasahan ko yung mantika. Napapaganon ko. Ang sarap! At saka masarap pala kapag natural lang siya, yung hindi talaga inasnan masyado. Yes, no? ma'am. Yung bagay na bagay sa sukang Iloco, nakakaloko. Sarap! At saka ang lambot-lambot. Ang sarap ng texture niya na very, very crunchy yung balat. Tapos pag tinikman mo yung meat niya, yung karne niya, melts in your mouth. Hindi mo na kailangan ng Nguyain. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, nagbabagnet na raw ng karne ng baboy ang mga Ilocano. Paraan kasi nila ito ng pagpepreserba ng karne ng baboy. Ang bagnet ay mula sa salitang Ilocano na bagnetin, na ang salin sa English ay to preserve. Nag-umpisa lang daw ang bagnet bilang lutong bahay ng mga nagtitipid na pamilya sa Ilocos noon. Yeah, oo, ang bagnet kasi ay para bang niluto yan na na-preserba sa pagkakaluto niya para tumagal siya ng kahit ilang araw, kahit hindi mo siya i-refrigerate. Umabot yan, mga 5 araw. Basta maganda yung pagkakaluto, hindi nasisira yan. Bukod sa bagnet, may isa pang crispy goodness ang Ilocos, ang crispy bagbagis. Pero kumpara sa bagnet, di hamak na mas mura ito. Gawa kasi ang crispy bagbagis sa large intestine o bituka ng baboy.
Dahil madalas na itinatapon lang ang mga laman loob noon, naisipan itong lutuin ng mga Ilocano para hindi masayang. Sa pagluluto ng crispy bagbagis, kailangan munang linising maigi ang bituka ng baboy. I-rub lang po natin siya ng asin or rock salt para pong ganito. Kailangan po ito malinis po talaga kasi may mga amoy-amoy siya. After po ng pag-rub po ng asin, lalagyan po natin siya ng suka para po matagal din po yung amoy niya ulit. Ulitin lang po natin yung proseso kanina tulad po yung sa asin. So, before po natin siyang i-fry, i-boil po muna natin or i-adobo po para magkaroon po ng lasa po siya. So, kailangan po natin is water, soy. Yung suka po, ang ginagamit po namin kasi is Ilocos na suka, garlic, laurel, buo pong paminta. Pag nilagay na po natin yan, pwede na po natin ilagay po itong bagis. Kailangan po natin ito ng palambutin ng 1 oras. Matapos palambutin ng bituka, hiwain ito ng bite size. Medyo manipis lang po yung pagkakaslice para po mas madali po siyang ma-fry. At saka iprito sa kumukulong mantika hanggang sa lumutong. Okay, titikman na natin ngayon ang crispy bagbagis gawa sa large intestines. So, ay, crispy to the max. In fairness, kahit na large intestine siya or gawa siya sa laman loob ng baboy, hindi siya malansa, ah. Tapos lalo siyang sumasarap kapag may sukang Iloco. Nakakaloko. Once you pop, you can't stop. Dahil likas na masinop ang mga Ilocano, ang mga pagkaing iisipin mong patapon na, kaya nilang lutuin at pasarapin pa kahit ang mga laman loob. Ang Ilocano ay very frugal yan. Kung pwede mong pakinabangan, pakikinabangan mo. Don't just waste it by throwing it away, yung itatapon. Tulad na lamang ng atay at lapay ng baboy na nagiging masarap na dish na inihahanda sa mga espesyal na okasyon. Ang igado. Ang kasalang ito, mas pinasarap ang handaan ng inihain nilang igado. Bukod sa laman ng baboy, pangunahing sangkap ng igado, ang atay. Nanggaling ang pangalan ng putahing ito sa salitang Espanyol na higado, na ang ibig sabihin ay atay o liver. Mas pinasarap pa raw ito ni Roland dahil sinahugan niya rin ito ng lapay o spleen ng baboy. Ima-marinate muna ang hiniwang laman at laman loob sa laurel, paminta at toyo sa loob ng kalahating oras. Sabay-sabay natin ilagay ang atay, karne, sa kalapay. Nahahawig ang igado sa menudo ng mga Espanyol. Pero kumpara sa menudo na pakwadrado ang hiwa ng atay ng baboy, pahaba naman ang hiwa sa igado. Lalagyan ito ng atsuete at tomato sauce para mas pumula ang sarsa. Kung walang green beans, pwedeng lagyan ng garbanzo. 2 dekada nang nagluluto ng igado si Roland. Itinuturing na praktikal na ulam ang igado para sa mga gustong maghanda sa maraming bisita pero nagtitipid. Pwedeng-pwede kasi itong lutuin ng maramihan sa murang halaga. Dahil si igado ay
maliliit ang kanyang hiwa. Pagdating sa handaan, yung portioning niya is you can stretch. Imbes na good for 25 lang yung linuto mo, dahil nga napakapino yung hiwa niya, that dish could, from 25 person, it could stretch to 30 to 40. Yon ang dahilan. Kaya si igado ay nasa hapagkainan pag may mga handaan. Ang next dish natin na gawa sa mga parteng akala mo'y patapon na, masarap na ulam na, masarap na pulutan pa. Ang warek-warek o dinakdakan. Maskara o mukha ng baboy naman ang pangunahing rekado nito. Dahil sa pagkakahawig, madalas itong mapagkamalang sisig na lutong Kapampangan naman. Pero bukod sa madalas na sineserve ang sisig sa sizzling plate, ang malaking kaibahan, ang dinakdakan, sinasahugan ng isa pang parte ng baboy na di mo aakalaing makakain din pala, ang utak. Talaga namang likas na matipid ang mga Ilocano at yung dish nila na dinakdakan ay isang patunay kung gaano sila ka-creative at katipid. Kasama ko ngayon dito si Chef Rafael. Napakabata, 23 years old, pero 3 na ang kanyang restaurant. Grabe, Chef ha. Ano yung ituturo mo sa amin? Dinakdakan. Dinakdakan po. Dinakdakan. Isipin nyo naman, pati utak ng baboy, pakikinabangan talaga nila. Ang liit pala ng utak ng baboy, ano? Okay. O So, tapos, ang susunod na step, hindi po natin siya pwedeng i-directly put sa boiling water kasi maghihiwalay-hiwalay po siya. So, kailangan nating ilagay sa supot. Tapos, ilalagay natin siya sa kumukulong tubig. kumukulong tubig po. Pakukuluan din muna ang maskara ng baboy para lumambot ito. So, yung pag-slice po natin ng mas, kailangan yung good for grilling, yung sakto lang yung nipis po. Imamarinate na po natin yung pork mas. Lalagyan natin ng soy, kalamansi, Matapos i-marinate ng 1 oras, iihawin ang maskara hanggang maluto. So, dila. para rin siyang sisig, pero mas malalaki yung hiwa, ano? Tama po. Ito, dila po. Ito, dila. Apo. Sino naman ang nagturo sa'yo ng pagluluto ng dinakdakan? Si dad ko po. So, luya at Luya, saka... tapos onions po. Yung onions hindi niluto. Hindi po. Hindi. Tapos, lalagyan ng salt and pepper to taste po. Salt and pepper to taste. Tapos, calamansi. Kalamansi. Parang masarap din pulutan to. Karamihan po, yun ang ginagamit nilang pulutan. Oo, dinakdakan. Sukang Ilocos po. Sukang Ilocos. Yun. Hindi pwedeng regular suka lang. Pwede din po, pero para mas masarap po kasi yung sukang Ilocos. Parang lasang alak eh, no? May Opo. pagkaalak. Ilalagay na po natin siya sa... Ihalo lang ng ganun lang. Opo. Para sa mga adventurous to, eh. At dahil hindi naman ganun karami ang supply ng utak ng baboy sa palengke, pwede rin gumamit ng mayonnaise bilang alternative. Tapos ganyan, ready to eat na yan. Opo. Wow! Okay. Alright, dinakdakan! Wow! Ang sarap! Maasim siya, tapos yung texture niya kakaiba. Sa mga adventurous, pwedeng-pwede to. Sarap. Nabigyan siya ng ibang flavor dahil sa utak.
At sa mayonnaise. Sarap! Mga kapuso, adventurous ba kayo sa pagkain? May mga Ilocano recipe na susubok sa tapang ng inyong panlasa. Dahil ang ilan nilang best-seller dish, hindi lang pinasarap, pinapait din. Gaya na lang ng mapait nilang sabaw na gawa sa laman loob ng baka ang sinanglaw. Pero paano nga ba ito nagkakaroon ng mapait-pait na lasa? Yan ang inalam ko sa restaurant na ito sa Lawag City, Ilocos Norte. Okay, ang secret ingredient ng sinanglaw para pumait siya ay ano? Ay papaitan. Ano po ito? Ito po yung ano ng baka. Ano po? Ano ng Yung- ano? Sabihin natin na Ano? ay yung grass na kinakain ng baka na hindi pa siya na para maging Pupu. pupo. Ah, Ayaw. so yung isang ire bago siya maging, alam nyo Ah, na. hindi- So technically, hindi pa siya yon. Totally pupo. Natatakot Grass pa ako. siya. Ano pong gagawin natin? Na ngayon, guguntingin natin, ma'am, para... So, dapat hindi pa tumabaho kasi hindi pa naman siya talaga. Pero ma... Oh my Ayan. Okay, game. Okay, strainer. Tapos, Bubutasin ko na ito isa naman. bubutasin na. Oh my God. Medyo may amoy na siya. Pag mas may amoy, mas masarap ba yun? Oh my God. Ayun na, sumisirit na. Oh my God, oh my God, oh my God. Shoot. Ayan. Ito ngayon yung tinatawag na papaitan. Papait. Papait. Papait ng baka. Tapos, ang gagawin ko dito? Paano? Magkukunin lang natin yung pinakaano niya. Bali, tatapon na natin ito, ma'am. Itatapon natin. Malapit na itong mabaho talaga ito. Tsaka lapitin ng... Kakainin talaga natin to, chef. Lagyan muna natin ng Lagyan mantika. ng mantika. Igigisin natin ito. Ayan, taba. Susunod natin, ma'am, yan. Kasi Luya. malansa yung amoy. Pampalis ng lansa. Yun, salamat Yan, po. yun, nawawala na yung lansa. Na-neutralize na niya yung amoy. Ping, 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 ping! Patis. Konti suka. Ito, ma'am, suka iloko. Sukang iloko. Sunod na ilalagay ang laman at laman loob ng baka, tulad ng atay at tuwalya. Ano na pong gagawin natin dahil kumulo na siya? Lalagay natin yung papait. Yung papait. Ilalagyan ng Lalagay natin. kamyas. Kung walang makuha kamyas, ma'am, pwede alternate yung kalamansi. So, nag-iba na rin yung Ayan, nag-iba na color yung niya. color. Mukha na siyang Nagmi-mix. green na yung kulay niya. So, gaano katagal itong lulutuin? Ako, ma'am, matagal. Almost 1 hour. Pag napalambot na yung baka, ano naman? Ma'am, Ano yung to, dugo? Dugo ng Kala ko baka. ba ang iluluto natin? Nalilito na ako, kuya, sa sinanglaw, ha? May Kanina kasama- parang baka, so akala ko nilagang baka. Pero Nilagyan ng papaitan, so parang papaitan, nilagyan ng kamayas, parang sinigang. Ngayon, dinuguan na tayo. Dugo ng baka yan, ma'am. Ilalako lang natin. Halo-halo talaga, ha? Ganun na. Okay, sige po. Yun ang sinanglaw, ma'am. Yan. Yun ang sinanglaw. Magkasama, ma'am. And for final presentation, ping, 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 ping! Alright, so eto na ang ating sinanglaw. Ay, chef, kinakabahan akong kumain ito. Sarap yan, ma'am. Talaga? Lalo pat ako ang nagpiga ng mga papait nito. Alam ko ang pinanggalingan ninyo. Chef, saluhan mo ko. Ayan, sige, ma'am. Sarap. Anong... Hindi ko pa lasa mo, natitikman ma'am? eh. Kinakabahan ako eh. Naaalala ko kasi sa utak ko yung ano eh, yung piniga. Ano, ma'am? Masarap. Sarap ba naman? Tikman mo yung laman, ma'am. Nawala na yung lansa niya. Hindi naman lansa. Ah, At saka hindi naman siya mapait na mapait. Actually, konting-konting Konti pait lang lang, yung tapos lagyan. maasim. Tama. Pag naparami yung papaya, hindi na masyadong ano. Chef, ang galing mo ha. Ayun, makain Thank you, ko ma'am. eh.
Kung gourmet dish naman ang inyong hanap, meron ding pinapait version ang mga Ilocano. Purong tenderloin o lomo ng baka naman ang pangunahing sangkap nito, ang pinapaitang imbaliktad. Imbaliktad ang tawag sa paraan ng pagluluto ng mga Ilocano na mayat-maya hinahalo o binabaliktad ang karne na ginigisa. Sa pagluluto nito, igigisa muna ang bawang, sibuyas at luya. Lagyan natin ng sabaw ng paksiw. Ang sabaw na nilagay ni Grace, tinimplahan ng papait ng baka at sukang Iloco. Kailangan po ma'am hapok para malambot. At wala pang 5 minuto, luto na agad ang pinapaitang imbaliktad. At ito naman yung sinasabi nilang social na version ng papaitan. Imbaliktad. Imbaliktad. Kasi ang kanyang ingredients ay puro tenderloin. Ang lambot-lambot ng meat. Tapos meron siyang... Hindi ko ma-describe yung flavor eh. Maasim na mapait na may konting alat din. Tapos ang sarap na crunchy pa yung ano, yung onions kasi yung pagkakaluto nga sa kanya, hindi nila ino-overcook. Talagang parang half-cook lang siya. Good job! Hindi lang bituka ng baboy ang mas pinasarap ng mga Ilocano, pati atay, lapay, maskara at tutak ng baboy din. Nabusog ba kayo mga kapuso? Naimbag nga rabi mga kapuso, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap.